Ang Casa Manila ay isang buhay na museo na nagtatampok ng pamumuhay ng isang mayamang pamilyang Pilipino noong huling bahagi ng panahon ng kolonyal na Espanyol. Ang facade nito ay replika ng isang ancestral house na dating nakatayo sa Habanero Street, sa Chinese district ng Binondo noong 1850s. Ito ay proyekto na itinayo ng dating First Lady Imelda Marcos noong 1980, at ginawang modelo sa arkitektura ng kolonyal na Espanyol. Kamusta mga ka-travel? Narito tayong muli para sa isang episode na ating tatalakayin. Pero bago ang lahat, kayo ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, follow at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell upang maging updated kayo sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan niyo ako sa aking kwento. May kabuuang 3 palapag at mezzanine na makikita sa loob ng kasa, o bahay. Sa unang palapag ay makikita mo ang pangunahing tarangkahan, o main entry gate na tinatawag na Puerta Principal. Ito ay gawa sa mabibigat na kahoy at sa pagbukas nito, ay makikita mo ang koridor na tinatawag na zaguan, na kung saan ang mga karwahe, na mas tinatawag na carwajes, ay maaaring pumunta sa pasyo, o looban at magbaba ng kanilang mga pasahero. Ang sahig ng pasyo sa loob ng bahay, ay gawa sa tinatawag na piedrechina, o Chinese granite, na semento na napapalibutan ng magagandang halamanan. Mayroon din itong isang malaking fountain sa gitna, na nagbibigay atraksyon sa publiko, at mga bentanilya sa ibabang bahagi ng bintana, na gawa sa kapis shell, na lumilikha ng liwanag sa loob ng bahay dahil sa sikat ng araw. Makikita mo rin ang quadra, o caballerizza, kung saan nakaparada ang mga karwahe ng may-ari. Ang mezzanine, o entresolo ng bahay, ay naglalaman ng isang silid-hintayan para sa mga bisita at kamag-anak, isang opisina at library, ilang mga silid-tulugan para sa mga bisita na inaabot ng hating gabi. Makikita din dito ang isang magarbong kahon ng mga drawer, na kilala bilang kamoda. Ang kaba ng mga drawer na ito ay may kalupkop ng buto, na nagpapahiwatig ng pinagmulan nito sa probinsya ng Pampanga. Makikita din sa entresolo ang isang kapilya, o mahabang bangko, na ginawa para sa mga mangangalakal at mga bisita. Sa kanan bahagi ng entresolo ay nandoon ang isang opisina, o despacho, ang pangunahing silid kung saan isinasagawa ang negosyo. Meron itong mga lift top desk, upuan, cabinet at bookcase, na ginawa sa pagitan ng ika-17 at ika-19 na siglo. Sa ikatlong palapag, makikita ang keda, o antisala. Ang lugar na ito ay pangunahing silid na ginagamit upang aliwin ang mga bisita. Dito din ginagawa ang iba't ibang pang-araw-araw na aktibidad. Nagtatampok ang keda ng naselyuhang metal na kisame, na sikat noong Victoria era. Ang mga panloob na dingding ay pininturahan din ng ilang pinalamutian sa estilong Trompe-l'Oeil. Sumunod naman ay ang pangunahing bulwagan ng bahay, o ang sala. Dito ginaganap ang malalaki at espesyal na aktibidad. Ang paggamit ng bulwagan na ito ay higit na nakadepende sa laki at kung gaano ka-espesyal ang mga aktibidad,
Kabaligtaran sa mas maliit na antisala kung saan ang mga pang-araw-araw na gawain lamang ang maaaring tanggapin. Ang sala ay nagtatampok ng ginintuan na mga kasangkapan sa ika-19 na siglo mula sa Europa, Louis XV style settees at upuan, ginintuan na naka-frame na mga salamin, pinong French furniture, crystal chandelier, alabaster pedestal lamp upang pangalanan ang ilan, na nagpapakita ng pagiging sopistikado at karangyan ng ika-19 na siglo na bahay sa Maynila. Pinalamutian ng isang pares ng French veneered ebony entredeux, mula sa 19th century ang entranceway ng oratorio, o maliit na kapilya. Ang mga dingding at kisame nito ay pininturahan sa Neo-Gothic na estilo ng isang sikat na arkitektura sa England, noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Sa kabilang pinto ng oratorio na patungo sa kwarto principal, o pangunahing silid, ay makikita ang kahanga-hangang aparador de tres lunas, isang magandang inilarawan bilang isang aparador ng 3 buwan, na nauugnay sa 3 salamin na nakakabit sa mga pintuan nito. Sa tabi ng kama ay isang magandang kamoda, o chest of drawer, na gawa sa pinong butil na kamagong at nara, na itinayo noong unang bahagi ng ika-19 na siglo. Sa ibabaw nito ay isang detalyadong tableau ng Annunciation. Sa kaliwa ng silid ay isang sofa na kilala bilang mariposa, ang matigas na kahoy at tungkod na sofa na ito, na pinangalanan ayon sa maganda nitong hugis butterfly na likod, na kinuha mula sa Victorian horsehair sofa. Ang Commodore, o silid kainan, ay nagtatampok ng mahabang hapagkainan na komportableng upuan para sa 18 katao. Ang tuktok ng mesa ay gawa sa isang tabla ng kahoy na nara. Sa pagpasok sa Commodore, maaaring mapansin ang kahanga-hangang buffet table na nilagyan ng malaking salamin. Sa kabilang panig naman ng Commodore ay ang bailera, o estante kung saan inilalagay ang mga pinong kristal, mga plato ng porselana at mga pilak kapag hindi ginagamit. Pansinin ang pungka, isang bentilador na pinapatakbo ng mano-mano, ay hindi lamang tumutulong sa pagpapalipat-lipat ng hangin upang magpalamig sa mga bisita, kundi pati na rin itaboy ang mga langaw mula sa mesa. Sa labas ng Commodore, ay isang tipikal na ika-19 na siglong kusina, ng isang Spanish colonial house. Isang kapansin-pansing katangian ng kusina ay ang banggera, o dish rack kung saan inilalagay ang mga nahugasang pinggan, at hinahayaang matuyo sa ilalim ng araw. Ang paminggalan o aparador na may slatted sides, ay ginagamit sa pag-imbak ng mga lutong pagkain at mga natira. Ang isa pang simbolo ng angat na katayuan ay ang niebera, o kahon ng yelo. Dito inilalagay ang mga biniling yelo, na ang tanging mga mayayaman lamang ang may kakayahang makapag-angkat mula sa Amerika. Ang daanan sa kaliwa ng kusina ay ang patungo sa banyo, o toilet, at letrina, o palikuran, na mayroong 2 o higit pang upuan. Ang banyo ay naglalaman ng 2 banyera, o bathtub. Ang malalaking bathtub na ito ay gawa sa stoneware at nagmula pa sa China. Mula sa kusina ay makikita ang azotea, kung saan ginagawa ang mga gawaing bahay. Ang iba pang mga aktibidad na nangangailangan ng maraming tubig tulad ng paglalaba, ay ginagawa sa azotea dahil matatagpuan dito ang alhibe, o balon. Ang tubig ay nakukuha mula sa mga bubong sa pamamagitan ng mga alulod, at ang nakolektang tubig ay sinasala ng graba, buhangin at uling. Ang sinala na tubig ngayon, ay nakaimbak sa alhibe sa ilalim ng azotea. Ang panloob na palamuti ng bahay, ay sumusunod sa lasa ng pagtatapos ng huling bahagi ng ika-19 na siglo, kung saan ang mga kasangkapan ay galing sa Europa at China. Ang mga pininturahan na dingding, kristal na chandelier, inukit na truss aries, Chinese ceramics at ginintuan na kasangkapan, ay nagpapakita ng kakisigan at karangyaan ng isang 19th century Manila house. Ang museo ay isang kahanga-hangang istrukturang gawa sa bato at kahoy, na matatagpuan lamang sa kabilang kalsada ng makasaysayang simbahan ng San Agustin. Sa mga nais na bumisita dito, bukas sila mula Martes hanggang Linggo, 9 AM to 6 PM.
Sana ay nagustuhan nyo ang aking kwento mga ka-travel. At sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.